Good day everyone. Today I'm here to introduce you managing change. Bakit nga ba importante sa atin ang pagbabago? Kung akong tatanungin, importante ito dahil ito ay makakabuti sa atin. Pangalawa, kailangan natin mag-adapt sa technology. Pangatlo, para makasabay tayo sa never-ending evolution. For example, naalala niyo pa ba nung mga sinaunang panahon na pag magpapadala tayo ng message papunta sa malalayong lugar, for example, ibang bansa, ay inaabot ito ng weeks or maybe months. Hindi katulad ngayon sa pamamagitan ng technology, kaya natin mag-send ng message at ma-receive ito within seconds. Basta may internet. Change. Managing change is a crucial aspect of organizational growth and success. It involves adapting to new conditions and implementing strategies to ensure a smooth transition of all stakeholders. Mahalaga ang pagbabago sa isang organization dahil dito nakasalalay ang growth and success nito. At dito rin nakapaloob ang mga conditions and new strategies na pwede nitong gamitin. For example, mga lumang strategies ay hindi mo na magagamit ngayon dahil dati walang technology, ngayon meron na. Dati iba ang mga trends, mga gusto ng tao, ngayon iba na rin. Understanding the need for change. First, impact of current state. Highlight issues and challenges with current process. Dito mo hahanapin yung mga kasalukuyang hinaharap na problema ng organization. Second, market dynamics. Discuss how internal factors are influencing the needs for change. Dito nakapaloob yung mga trends, new improvements like technology na makaka-impluwensya sa ating organization. Third, employee feedback. Include insight from team members on the areas that need improvement. Dito ka kukuha ng ideas, ng opinion ng mga employee or team members na nandun sa area na kailangan i-improve. Dahil sila yung mga nandun palagi sa area na yun at mas alam nila kung ano yung mga kailangan i-improve at palitan. Change management phases. First, assess. Dito nakapaloob yung assess project and then identifying audiences. Assess impacts, assess stakeholders, assess communication needs, assess readiness, assess champion network, and assess training needs. Kailangan mong i-assess lahat ng mga kakailanganin para maging ready ang isang organization sa pagbabago. Second phase, develop. Sa develop naman nakapaloob ang create strategic change, create roadmaps, develop detailed change, management plans and programs. Dito ka na maggagawa ng mga plano or strategy na makakatulong sa organization change bago mo ito i-deploy. Third phase, deploy. Dito naman nakapaloob yung deliver communication, engage stakeholders, manage champions, resolve resistance, deliver training, take change readiness, and assess adaptation. Sa third phase, dito mo sisimulan ang change. Dito mo i-deploy yung mga strategies and plan na ginawa mo sa second phase. Fourth phase, dito nakapaloob yung provide post-go live support, assess and track change adaptation success,
provide additional training as needed, recognize success, and reward champion network. Fourth phase, dito sa phase na ito ay kung saan ino-normalize nyo na yung pagbabagong naganap. Kung saan kailangan nyo magbigay ng support at itrack kung saan patungo yung nangyaring pagbabago. Dito rin, kailangan nyong magbigay ng continuous training kung kailangan. At kung may mga nag-excel man na individuals, kailangan nyo silang i-recognize at bigyan ng rewards. Phase 5, exit. Dito nakapaloob ang mga implementation, transition plan, hand-off resources, complete final report and recommendations, formally close project. Dito naman sa phase na to ay kung saan tatapusin nyo na ang sinimulan yung project. Identify the scope of change. When identify the scope of change, it's a crucial assist to the impact across all levels of the organization, from the process of the system to the culture and employee behavior. Understand to the in the interconnectedness of different areas affected by change provides comprehensive view necessary for effectiveness planning and in the implementation. So the scope of change, it is to identify the process of an organization. Let's proceed. Next topic. Next step. Creating a change management planning. First assessment. Conduct a thorough of analysis of the current state and identify areas requiring change. So the assessment is to conduct the current state in every requiring state. Strategy. Second is strategy development. Formulate comprehensive plan outlining specific actions, timelines, and responsible parties. Responsible parties. So strategy development. So for me, the strategy development is to formulate the comprehensive and planning outlining specific action. So in the company, in every department need of action. Third is resource allocation. Allocate the necessary resource, define budget, and secure support from the change of initiatives. So in the company, we need a budget in every project that we need. Model. Ito yung other step yung mga step by step na para ma-apply yung mga changes. So number 1, create urgency. A clear, powerful narrative that captures the need for changes. So ito yung gagawa ka ng mga narrative report sa yung clear na mga parang documentary para mas matibay ang yung unang step. So number 2, build coalition, a passionate, diverse group to carry the change through. So build coalition. So una, parang maghahanap ka ng mga tao para yun yung magkagrupo kayo para may mga idea na pwede kayong i-share para mas
mas ano yung mga para mas maganda yung ano yung mga strategy na changes para sa yung group. So number 3, develop vision. So develop vision, the ability to manage feelings to achieve goals. So develop visions. So, para para yung ano nyo lang, para yung inuuna yung yung makita nyo sa inyong business. So 4, communicate the vision. 5, empower other to act. 6, short-term wins. 7, consolidate. 8, anchor changes. So, dito sa baba, the change management. So, number 1, define change. So, define change. Changes para meron kayong makikita sa ano nyo. Yung mga changes na may na-develop ba. So, stakeholders analysis. Setting timeline. So, ito setting timeline para makita nyo yung ano yung mga dapat gawin or dapat makita sa pag-develop. Inclusive decision making, seeking feedback. So, dapat tayong mag decision making, seeking feedback. So, dapat tayong maglaan ng mga feedback. Managing obstacles, sustaining change. So, sa sustaining changes, yun na yung mga na-gain mo na isusustain mo na para mayroon kayong pagbabago. Communicating the change to stakeholders. When communicating change to stakeholders, it's crucial to be clear and transparent about the reason behind the change, providing create examples and illustrating the potential positive impact can help stakeholders understand and support the change. Use multiple channels communicating, address concern and provide reassurance. Highlight the benefits for all stakeholders. Communicating the change to stakeholders. Ito ay isang tukuyin ang iyong mga layunin sa komunikasyon at media, bumubuo ng pangunahing mensahe at isang communicating matrix. Next, overcoming resistance to change. Educate and communicate. Clearly communicate the reasons for the change of the potential benefits. And empower employee by involving them in the change process and decision making. Next, address concern. Listen actively to the concern of employees and address them with empathy. Next, provide support and training. Offer support and training to help employees adapt to the change effectively. So, overcoming resistance to change is ito po ay isang binubuo ang kapunanan upang i-maximize ang potential nito, malutas ng mabilis at epektibo ang mga salawikain or ipakita nito ang lahat. Next, implementing the change. First, execution of plan. Implement the change management plan in a systematic and organized manner. Second, resource allocation. Allocate the necessary resource to support the implementation process effectively. Third is team collaboration. Foster collaboration and teamwork to ensure smooth and cohesive implementation. So,
So, implementing the change, identify the change and perform an impact assessment and development of plan. Sustaining the change. Ito yung pagpapanatili sa kabaguhan o sa mas better na proseso o sa sustain sa magandang flow o sa sistema maganda pag-sustain. Una, nasa tuktok ng triangle. Employee engagement. Building a culture of ownership and commitment. Ito yung ang mga employee kailangan sa kabaguhan ay meron silang commitment or pangako or pangako sa kanilang trabaho or meron silang commitment sa kanilang trabaho para ma-build sa kanila ang ma-build at sa kanilang ang kanilang pagiging commitment or ownership sa kanilang trabaho. Ang pangalawa, continuous improvement, iteratively refining process and system. Ito yung patuloy sa paulit-ulit na pagpipino ng mga proseso at sistema. Ito yung paghahanap ng, for example, ito yung proseso nyo at may nakitang hindi masyadong effective. Ito yung, at dito na to yung papasok ang continuous improvement. So, maghahanap at ng paraan para ma-improve yung sistema or yung process ay ma-improve. Ito yung papasok yung number 2. At number 3, leadership alignment. Ito yung ensuring all leaders are aligned with the change. Ito yung pagtitiyak na ang lahat ng pinuno o yung mga leader ay nakahanay sa kanilang pagbabago or dapat meron silang skill or meron silang skill na sila ay pasado na pagiging leadership. Pagiging leader kasi mahirap kaya kailangan align ang isang leader sa pagbabago. Conclusion and key takeaways. Una, as change is constantly in an organization, understanding and effectively manage it is crucial. Ang pagbabago talaga sa isang organisasyon ay isang mahirap pero effective. Kailangan talaga dito yung mga leader, employee, may commitment sa pagbabago. Dapat align din. Kaya dito isang crucial dahil sensitibo tong itong topic natin ngayon sa managing change. Throughout this presentation, we explore that various aspects of change management, from planning and communicating to implement and sustainability. Dito sa aming research, sa aming paghahanap sa internet, sa aming presentation, nakita namin na maganda ang managing change, maganda ang topic na to para sa pagpatuloy sa pag-improve ng organisasyon at hindi lang sa organisasyon pati na rin sa mga leader, sa mga employee. At kailangan mayroong plano
communication sa isa't isa bago ito ipanatupad at isustain ang pagbabago. Key takeaways include the importance of stakeholders' engagement, proactive communication, and flexibility in responding to resistance. By embracing change as an opportunity for growth, organization can adapt and thrive in a dynamic environment. Dito, importante talaga ang mga stakeholder ay kailangan talaga na mag-engage or sasali dahil isa sila sa makikinabang at isa rin sila sa importanteng bahagi sa isang organisasyon, kaya bahagi rin sila sa managing change. Dapat sa isang managing change ay dapat aktibo din sa pakikipag-usap, pagig-ugnayan sa isa't isa. May oras din or flexible ang sa ugnayan sa pagsagot or sa tanggap sa mensahe or sa mga comment sa ibang tao. Dapat hindi dinidibdib o dahil ang isang pagbabago ay isang opportunity para mag-grow tayo, mga employee, mga leader, mga stakeholder. Kahit ang organisasyon mag-grow, pag ang mga employee ay nag-grow, ang organisasyon ay mag-grow din. Kasi ang managing change ay sa lahat ng environment or sa lahat ng mga kahit saan magagamit ito dahil isa itong dynamic thriving in a dynamic environment ito. Kaya importante talaga ang managing change sa ating lahat. Salamat.